Okay, done na tayo mag-apply ng clear coat na nag-serve as primer. So, meron na siyang matte finish and meron na rin siyang adhesive layer. Nag-cure na siya overnight. So, lahat ng paints na i-apply natin dito, kakapit na siya. And everything will stick to the surface. And so, ang concept natin dito, gagawin natin siyang comic book paint style. Meron na tayong default colors niya. So, we have the blue, the browns, the leather brown, and the gray suit, light gray suit inside ng kanyang armor. So dito sa part na to, yung mga blue areas, yung mga dark, mga desaturated blues, gagawa tayo ng dark na color. Mag-apply tayo. So dark muna, tapos pwede tayo mag mid-tones, and then highlights, and then highlights 1 and then highlights 2, tapos line art, and then highlights 3, and then detailing. So yun yung gagawin natin for the shadows or the mga dark na parts. We are going to use Capri Blue, Hero Paints Purple, Armored Komodo Capri Blue pH 162 and pH 179 black. Okay, so first part, maglalagay tayo ng mga darks or mga shadows, usually dyan sa ilalim ng kanyang equipment, dito sa ilalim ng kanyang armor. Don't really think about the details, pero dito sa ilalim. Okay. Medyo kulang pa ng black para mas pronounced. Kasi magda-dry brush pa naman tayo eh. Dito din sa kanyang suit. Sa armor pala. So kung yung light nanggagaling dito, mas nandito yung highlights natin, nandito yung shadows. Okay, na-apply na natin yung darks. So here's the front. Actually, nakalimutan ko pala to. Wait lang. Okay, next na gagawin natin, mag-apply tayo ng highlight dito sa color blue, sa blue na armor na. Alright, we are done with the dark or the shadows phase. The next thing we are going to do ay maglalagay naman tayo ng highlights. Okay, so sa highlights, we are going to use these two paints, cobalt blue tsaka pH 149 light turquoise. And so yung light source natin dito sa part na to, sa head. So ito tama yan dito sa head, dito sa part ng chest. Gagawin natin. Okay, after no highlights number 1, mag-apply naman tayo ng highlights number 2 using, mag-add lang tayo ng white tapos turquoise din. Okay, add natin dito sa head. Okay. Tapos apply natin sa rest of the body. Okay, dito naman sa pouch, we are going to use Earth Tan for the highlights.
Alright, next line art na tayo. For the line art, we are going to use a pilot twin marker. Yung extra fine na tip yung gagamitin natin. So yung pilot twin marker, ano siya, permanent, and it doesn't smudge, it doesn't mix with any other color. So it's perfect for the line art effect na gagawin natin. And for this build, hindi ako gumamit ng paint. Usually kasi ito yung ginagamit kong paint, PH179 black for the line art. Pero naisip ko, mas maliit yung figure, so hindi natin, pag gumamit ako ng brush and paint, matatakpan niya yung ginawa nating groundwork sa ilalim. So gusto ko mag-seep in or maging see-through pa rin yung paint na ginawa natin sa ilalim, and then ito yung gagamitin natin for the line art. So kumbaga sa likod, sa background, we have all the paint, you have the dry brushing, the shadows, the highlights, and then for the line art, yun nga, marker yung gagamitin natin instead of paint. And by using that, di natin matatakpan yung paintwork na ginawa natin sa ilalim. Okay? So dito sa inking technique, actually itong markers natin, ink din talaga to. Sa inking technique na gagawin natin, parang gagamitin natin yung mga lines na ginagamit ko for comic book illustration. So yung mga feathering lines like this lines, yung mga diagonals. Yan, ine-emphasize natin yung sculpt, yung shadows. Tapos yung mga pouches, naglagay din tayo rito to emphasize the detail or yung lukot ng cloth. Yan, pwede rin yan. Kung saan, yan, kunwari dito sa sleeve, no? Yan, kung nasan yung mga shadows. Yan, ang magiging guide natin dito yung mismong sculpt. Kung nasan yung pinaka deepest part ng sculpt, doon natin gagawin yung mga lines. Kunwari dito may damage, pwede tayong mag-block out ng ano dyan, ng area. Yan. Tapos sa paligid, yan, feathering technique. Okay. Pwede rin magkaroon ng battle damage like form an X to signify na ay okay, may damage pala doon. Okay, something like that. Tapos dito naman sa belt, you can do the feathering techniques, yung mga lines, horizontal lines. Tapos dito naman sa cloth, you can also do yung mga fold na, you can also create lines along the folds para mas deep yung creases tingnan. Okay. Yung last na gagawin natin ay mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Ultra White Stronger Coverage. Gagamitin natin tong Hero Paints na Ultra White Stronger Coverage para isang coat lang, mas opaque yung white. Kasi usually pag yung ganitong types of paint, 2 to 3 coats para maging opaque yung white. So, thank you very much Hero Paints na gumawa kayo ng Ultra White na Stronger Coverage. Okay, since dito yung yung source of light, lagay natin dito yung white. So yung stroke ko, diagonal pa rin. Pwede kayong mag-mix ng iba't ibang directions din para ma-signify na up. Pwede pala tong meron weathering kasi pag isang direction lang, pwede rin naman yun. Mag-experiment tayo ng iba't ibang technique, diba? So yun mga ma'am, sir ma'am, tapos na tayo sa ating Star Wars The Black Series Paz Vizsla na custom repaint na comic book style. Last time ginawa natin yung battle damage, meron na rin akong tutorial kung paano ko siya ginawa from start to finish. Now, this time, gumawa naman tayo ng comic book paint no style. So, recap lang natin, nag-spray tayo ng flat coat na nag-act as primer, and then kinure natin siya, iniwan natin around 5 to 6 hours, let the paint cure, and then after that mag-mattify yung figure. Pag nag-mattify na, meron na siyang adhesive layer that we can paint on. And then after that,
nag-apply tayo ng darks. So, yung shadows natin. Tapos, base coat, yung mid-tone. After the mid-tone, apply highlights 1 and then highlights 2. Tapos nun, ginawa natin yung line art using Pilot Twin Marker, hindi paint. Sumubok lang tayo ng iba pang technique. And then after that, ano pa ba? After that, yung highlights number 3, yan yung mga white na. Ayan. Yun yung pinaka bright na highlight. White color, white paint na yung ginamit natin dito. Ayan, mga monster. Tapos, after nung highlights number 3, nag-apply na rin ako ng top coat using flat clear din, mga monster. So that's it, mga momsters or mom. Thank you very much for watching and see you sa next video. So ito yung front. Here's the side. And here's the back. Tapos, teka. Here's the back. Other side. Ayan. Wala namang nabago sa articulation, mga momsters or mom. Same pa rin. So you can move yung head. You can move the arms, the legs. Ayan, same pa rin. Walang nabago dito sa, sa articulation. Pero sa mga ganitong klaseng mga action figure na customs, be very careful sa pag-articulate ng mga joints. Okay? So yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Mag-upload na lang ako. Mag-insert na lang ako ng mga photos at the end of this video. Okay? Thank you.